hawakan. Ito ba yung sa'yo? Yan o. Agad nakilala ni Berto ang gintong sinturon na napulot niya sa Magroyong noong 1981 at nakadisplay ngayon sa Ayala Museum. Bakas ang magkahalong sayat tungkot sa kanyang mukha. Hindi niya inaasahan na makikita pa ulit ang gintong nagbago sa takbo ng kanyang buhay. Pag naiisip mo yung pagkakuha nyo, no, na madumi, na nandun sa Magroyong, at ngayon nakikita mo dito, anong nararamdaman mo? Siyempre, hindi maisip ng ganito na ang itsura. Tinititigan ni Berto ang lahat ng piyesang ginto sa exhibit na galing sa Surigao. Ang mga adornong natatandaan niya, mabilis itinuturo. Mga hikaw? Una kong nakuha yung sinturon. So, kinuha ko yung sinturon, nilinisan ko, nilagyan ko ng yung muriatic acid yun sa battery solution. So, napunasan na. Parang sinukat ko sa hawa ko. 4 yan. So, yung sinabi kong 4 na sinturon ang nakuha ko. At nilagay mo sa katawan? Oo. Pagkatapos, hindi ba nakita ng mga kasama mo? Hindi, may jacket man ako na maong mataas, tinakpang ko yung dito sa Pero may 4 na sinturon. At sa may dagger pa. Yung dagger, doon makalaman sa may mga butas-butas. Walang binanggit si Berto na lalagyang butas-butas sa 2 beses kong pagbisita sa Surigao. Pero nung makita ito, agad itinuro. So, ito mama nakalagay ito. Yan. Saan? Yan. Sa loob daw ng butas-butas na lalagyang ginto, nakuha niya ang tila maninipis na kwerdas ng gitara at mga pendant na mukhang suso na pawang ginto rin. Hindi ko natandaan kung saan ko yan binibinta. Pero nakuha mo yun. Nakuha ko yan. Nang matapatan ang maliliit na gintong kaldero, naalala niya bigla ang kasamahang si Simon na nagtapon ng kanyang pinulot. O yan ang sinasabi kong helmet. Ano ito? Nalagyan siguro ng tubig o pagka... Hindi, may kapares yan eh. May kapalit? Oo, may takip. Oh. Sa may takip, may laman pa sa ilalim. Nabinta na sa yung tao nga sa akin. Sabi niya, Brad, tulungan mo na kami. Magpresyo ka lang kung magkano yan. Yung sabi ko, sige. Sabi ni Olbis, sige, 60 yata yun. 60,000. Ang sobra, kung may ginansya ka, ibalik nilang 60. Itinuro din sa akin ni Berto ang sinasabing gintong pipa na ibinalato niya sa isang kabarkada. Pinong-pino daw ang pagkakagawa nito. Nagulat siya nang sabihin kong may 1,000 taon na ang ipinamigay niyang pipa. Ganun ba? Sabi ng, yung barkada ko na pare, yung si Father Olbis, si Father Banggoy, sorry ha, yung si Father Banggoy, ang may-ari raw yan si Dato Magroyong. Gusto kong sorpresahin si Berto, kaya dinala ko siya sa Sacred Thread. Kaya ko na nakita. 4 na kilo yan. Makita yan. Baka sa sunod taon makita ko yan. Ha? Baka sa sunod taon makita ko yan. Ikaw talaga? Oo. Hindi natin alam tutulungan kayo ng Panginoon. Medyo nakahinga ako. Nakuha pang magbiro ni Berto kahit paano. Bago kami umikot sa exhibit, napansin kong para siyang kinakabahan. Biglang tumahimik, parang may malalim na iniisip. Alam kong ipinagningit-ngit niya hanggang ngayon ang gintong dagger na kinuha sa kanya ng militar. May ipinakita ako sa kanyang dagger. Ito, iba naman ma'am. Ito na style, hindi dagger yan. Kasi yung dagger, may ano pa dyan. Oo. Pero yung nakuha mo, buo? Buo. Pero wala ito. Yung dinrawing ko sa ganun. Sa aming pag-iinspeksyon, wala ni isang piraso ng gintong na-hold up kay Berto nang sila'y looban ang nasa exhibit na ito. Sinamantala ko naman ang pagkakataong ipaalam sa kanya ang malalim na kahulugan ng kanyang natuklasan. Ito ang kasaysayan natin. Napakayamang kasaysayan natin. So, kung
ituto namin. Sayang. Ayan. Parang nagkapo ng isang billion sa akin, di ba? Makakabili ka ng dito ngayon. Basta may pera mo. Oo, may Pero Halatang nabigla at napag-isip si Berto sa nakita sa museo. Nanghihinayang siya sa nangyari sa ginto, pero nagpapasalamat pa rin dahil kahit papaano, umangat naman daw ang kanilang pamumuhay. Halatang lubos-lubusan din ang interes ni Berto sa gintong display na kanyang namala. Bago kami naghiwalay noong gabing iyon, ipinakita rin namin sa kanya ang mga litrato ng gold collection naman ng Bangko Sentral. Nakilala niya sa mga larawan ang isa sa mga napulot niya, ang pinakamalaking gintong sinturon at kamagi necklace. Ang mahabang kwintas ay ibinenta daw ni Father Olvis ng 600,000 pesos nang hindi niya alam. Bago bumalik ng butuan, may iniwang pangako sa amin si Berto. Sa susunod raw na makahukay siya muli ng ginto, agad niya itong ipaaalam sa museo. Sa aming pagbabalik, ang mga taong nagsikap maibahagi ang ating gintong pamana. This collection of archaeological gold